May mga kapansanan na hindi agad natutuklasan ng ating mga mata. Ang mga ito ay nakatago, nasa loob, at hindi hayag sa panlabas na anyo. Ang mga taong may kapansanang transparent ay madalas na lumilitaw na kinormal sa paningin ng karamihan. Sila ay naglalakad sa ating tabi, ngunit ang kanilang pakikibaka ay hindi nakikita. Ang kanilang katawan ay patuloy na nakikipaglaban, araw-araw, laban sa isang karamdaman na walang pisikal na marka. Ito ay isang digmaan sa loob, isang laban na walang ingay at walang nakikitang sugat. Nakikipaghamok sila sa mga sakit at kondisyong hindi mahahalata sa unang tingin. Ang kanilang mga hamon ay madalas na binabaliwala o hindi pinapansin. Dahil walang nakikitang pisikal na patunay, ang kanilang paghihirap ay pinagdududahan. Ang kakulangan ng panlabas na senyales ang nagiging dahilan ng kanilang hindi pagkilala. Sila ay nabubuhay sa anino ng pagdududa, ang kanilang sakit ay isang lihim na pasan. Sa mata ng lipunan, sila ay malusog, subalit ang kanilang pagkatao ay kinakain ng sakit. Ang kanilang katotohanan ay madalas na hindi pinaniniwalaan. Ang kanilang kapansanan ay tunay, kahit pa ito ay walang pisikal na tanda. Ito ay nagdudulot ng matinding hirap at limitasyon sa kanilang buhay. Ang kanilang katawan ay isang larangan ng labanan, kahit walang nakakakita. Ang pangunahing issue ay ang pagiging invisible ng kanilang pagdurusa. Ito ang nagiging sanhi ng maraming suliranin. Ang kanilang mga kapansanan ay hindi kaagad-agad malinaw. Hindi ito nakaukit sa kanilang mukha o sa kanilang kilos. Dahil dito, sila ay nawawalan ng karapatan sa mga suportang dinisenyo para sa mga may kapansanan. Ang kanilang mga pangangailangan ay hindi nakikita, kaya hindi rin sila nabibigyan ng tulong. Malimit silang hindi kasama sa mga mapagkukunang inilaan para sa mga may kapansanan. Ang mga programang idinisenyo para magbigay ginhawa ay hindi umaabot sa kanila. Ang kawalan ng pagkilalang ito ay nagreresulta sa mga matinding paghihirap. Ito ay nagiging hadlang sa kanilang pag-unlad at paggaling. Ang kanilang pagkatao ay nagiging bahagi ng isang nakalimutang pangkatin. Nababawasan ang kanilang pagkakataong makakuha ng trabaho, ng maayos na edukasyon, o ng tamang pangangalagang medikal. Ang kawalan ng pagkilala ay nagiging pasanin sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kanilang karapatan sa dignidad ay unti-unting nawawala. Ang kanilang tinig ay nabibingi sa gitna ng ingay ng mundong abala. Ang kanilang pagdurusa ay nagiging isang personal na krusada, walang kaakibat na tulong. Ito ay isang trahedya na nangyayari sa ating harapan, ngunit hindi natin napapansin. Hindi sapat ang tulong pinansyal para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kanilang allowance ay hindi makatutugon sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ang pera ay hindi sapat upang mabayaran ang gamot, pagkain, at iba pang pangunahing bilihin. Kakulangan din sa tulong para sa upa upang makahanap ng disenteng tirahan. Marami sa kanila ang nahihirapan sa paghahanap ng ligtas at komportabling lugar upang manirahan. Ang kawalan ng sariling bubong ay nagpapalala sa kanilang kondisyon. Sila ay napipilitang mag-navigate sa isang komplikado at madalas ay walang silbing burokratikong sistema. Ang proseso ng pagkuha ng tulong ay nakakapagod at nakakadismaya. Ang mga papeles at proseso ay nagiging karagdagang pasanin sa kanila. Dahil sa mga pagkabigo ng sistema, napipilitan silang gumawa ng imposibleng pagpipilian. Ang bawat desisyon ay isang paghaharap sa dalawang masamang opsyon. Ang kanilang buhay ay puno ng mga pagsubok na walang magandang solusyon. Pinipili nila sa pagitan ng mga pangunahing pangailangan tulad ng pagkain at gamot. Ang pagkain ba para sa kalusugan o gamot para sa ginhawa? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na humahadlang sa kanilang buhay. Pinipili rin nila kung pananatilihin ba ang bubong sa kanilang ulo o panatilihin ang init. Ang renta ba o ang panggatong? Ang dalawang ito ay mahahalaga, ngunit kadalasang hindi nila kayang bilhin pareho. Ang kanilang sitwasyon ay hindi bunga ng katamaran. Hindi ito dahilan ng kakulangan ng pagsisikap. Hindi ito isang pagpapanggap. Ang kanilang hirap ay totoo at nararamdaman. Ang mga pagpipiliang ito ay direktang resulta ng isang sistemang nabibigo. Ang sistema ang naglalagay sa kanila sa ganitong kalagayan. Ang sistema ang siyang dapat managot sa kanilang paghihirap.
Hindi sila nagpapanggap o naghahanap ng awa. Nais lamang nila na makita at maunawaan ang kanilang tunay na kondisyon. Ang kanilang laban ay laban ng dignidad at karapatan. Ang sistema ay nabibigo na kilanin ang kanilang partikular na pangangailangan. Ito ay dahil sa hindi pagkaunawa sa kanilang natatanging sitwasyon. Ang mga patakaran ay hindi akma sa kanilang katotohanan. Kapag ang estado ay hindi nakakakita, ang tulong ay hindi rin nakakakita. Ang kawalan ng paningin ng pamahalaan ay nagdudulot ng pagkabulag ng suporta. Ang mga pondo at serbisyo ay hindi umabot sa kanila. Ang kapansanan ay maaaring maging transparent, ngunit ang hirap ay hindi. Ang kanilang sakit ay hindi nakikita, ngunit ang kirot ay totoo. Ang pagdurusa ay nararamdaman kahit hindi ito nakikita ng iba. Kinakailangan natin ng isang sistema na mas sensitibo at mas inklusibo. Ang kasalukuyang balangkas ay hindi nagbibigay ng sapat na proteksyon sa kanila. Dapat nating suriin at baguhin ang mga patakarang umiiral. Ang bawat transparent na kapansanan ay may karapatan sa pagkilala at suporta. Hindi sila dapat itago sa anino ng lipunan. Ang kanilang pag-iral ay nararapat na igalang. Hinihingi natin ang pantay na pagtrato at oportunidad para sa lahat. Hindi sapat ang simpleng pag-iral, kailangan nilang mabuhay ng may dignidad. Ang bawat buhay ay may halaga at ito ay dapat makita. Libu-libong mga may kapansanang transparent sa Israel ang apektado. Ang kanilang bilang ay patuloy na lumalaki. Ang kanilang pagdurusa ay nagaganap sa gitna ng ating komunidad. Nabubuhay sila sa bingit ng pagbagsak, hindi nakikita at hindi naririnig. Ang kanilang tinig ay nagiging bulong lamang sa hangin. Ang kanilang pag-asa ay unti-unting kumukupas. Ang kanilang sitwasyon ay isang salamin ng isang mas malaking problema. Ito ay hindi lamang nangyayari sa isang bansa. Ito ay isang pandaigdigang hamon na dapat nating harapin. Ang kanilang mga kwento ay dapat nating pakinggan. Ang kanilang mga karanasan ay dapat nating bigyan ng halaga. Hindi tayo maaaring maging bingi at bulag sa kanilang paghihirap. Ang Israel ay isang halimbawa lamang, isang paalala sa atin. Ang problemang ito ay laganap at nangangailangan ng agarang aksyon. Ang kanilang mga puso ay sumisigaw para sa tulong. May matinding pangangailangan para sa higit na kamalawan tungkol sa mga invisible na kapansanan. Dapat nating palawakin ang ating pangunawa sa kanilang kalagayan. Ang kaalaman ay susi sa pagbabago. May matinding pangangailangan para sa pag-unawa sa kanilang mga pakikibaka. Dapat nating ilagay ang ating sarili sa kanilang posisyon. Ang empatya ay magiging tulay sa pagitan natin. Isang malinaw na panawagan sa aksyon, panahon na upang makita, kilalanin, at hingin ang pagbabago. Hindi na tayo maaaring manatiling tahimik at walang pakialam. Ang pagbabago ay kailangan ngayon na. Hinihimok ang lahat na ibahagi ang mensaheng ito at magsalita. Ang bawat tinig ay mahalaga sa laban na ito. Sama-sama nating sirain ang pader ng katahimikan. Sirain ang katahimikan na nagpapanatili sa pagiging invisible ng mga individual na ito. Ang kanilang pag-iral ay hindi isang usapin ng pagpipilian. Ang kanilang karapatan sa buhay ay dapat nating ipaglaban. Tingnan natin sila. Pakinggan natin sila. Unawain natin sila. Ang kanilang laban ay hindi lamang sa kanila, kundi laban din ito para sa sangkatauhan. Ipakita natin ang ating pagkakaisa. Ang kanilang kalagayan ay isang pagsubok sa ating kolektibong konsensya. Tayo ba ay handang tumugon? Tayo ba ay handang kumilos? Ang sagot ay dapat na. Kumilos tayo ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na taon. Ang bawat segundo ng paghihirap nila ay isang patunay ng ating pagkukulang. Magkaisa tayo para sa isang mas makatarungang mundo.